Iwan ko sa inyo. Basta yun ang inaayos lang namin ni Nanay Irene. Yung ano natin, yung pagbiyahe natin. Puhon, pag ibibigay ng mahal na hari. Yun lang eh. Siyempre, piyesta natin. Sabay-sabay na lang namin dalawa ni Nanay Carda. Di ka, mayroon din dito sa NCR. Pasok po. Happy birthday po. Kunin ko muna ang cellphone ko. Bakang pa-picture. Lapto from Montenlupa. Ito ang ano namin. Ito ang ayan na lang birthday ni Nanay. Birthday ni Nanay Carda. Ano muna, advance happy birthday. Ayan, Nanay Carda. Malaking regalo yan. Di ba kay Pepe niyo? Ha? Si Pepe. Oo, kay Pepe din. Advance happy birthday. Ito, yung masabi ko lang na sana sa susunod, magkaisa din tayo. Ano kaya yung mga hari, mga rayna? Ano kaya yung panaginip doon sa ano? Sa yung sinasabi ni Pan, hindi ako kay Bululato to. Pero mamaya ko na sasabihin, bakit kaya nagkaganito tayo? Bakit kaya yung iniwan ni mga hari sa atin? Bakit? Dapat magkaisa tayo, no? Wala tayong bakbakan ng mga salita. Yun ba iniwan ng mahal na hari natin? Na mag-away-away tayo, tapos yung hindi tayo magkagustuhan, pinaghihiwalay natin. Yun ba ang iniwan sa atin? Dapat tayo lahat magkaisa dahil yan ang iniwan natin. Magbubuo tayo, hindi tayo maghihiwalay. Kasi tayong lahat, dito tayo nasa Kingdom of God, kaya pala sinabi ni Mahal na Hari. Hanggang ngayon, wala pa akong nakikita na nandoon na sa kaharian ng Diyos. Kahit isa wala siyang nakikita, hanggang hindi pa tayo nagbabago. May ugali pa tayong kanya-kanya. Kulang pa tayo sa pagmahal sa bawat tao natin. Bakit? Yung iba, sinasabi nila, yung pinaghiwalay nila yung mga kasamahan natin sa iba-ibang mga lugar. Pagmamahal ba yan? Bakit? Diyos ba sila? Nga, itakwin nila yung mga kasamahan pag hindi nila nagustuhan. Yan ang mahirap maghuhusga ka sa sarili mo, tapos sarili mo, hindi mo na hinusgahan kung perfect na ba kayo, Diyos ba kayo? Na pinaghiwalay ninyo yung mga tauhan ninyo. Iyon ang masasabi ko dahil wala akong pinatamaan sa salita ko. Pero siguro yun ang totoo sa mga narinig ko. Sasabihin ko na lang sa inyo dito. At least alam ninyo, kung may matamaan man, ay pasensya na. Baka ginagawa ninyo yan. Diba? Oo. May umiiyak. Masakit ang puso nila dahil pinaghiwalay. Bakit yung mga pinaghiwalay ninyo, mga kasamahan, hindi ba yung binubuo ni Mahal na Hari? Pinaghirapan ni Mahal na Hari yun noon, yung nag-mission pa kami. Sa bagay, yung iba, hindi man nakasama, hindi nila alam kung ano yung pinaghirapan ni Mahal na Hari noon. Yung pakisama niya sa bawat Rizalista o anumang mga relihiyon ang pinupuntahan noon kasama pa ang apostoles. Hindi ba na-appreciate yung mga apostoles niya nagmi-mission ang Mahal na Hari, naglibot siya sa buong Pilipinas? Sana ipagpatuloy yun, hindi tayo maghiwalay. Ipagpatuloy natin yung natin, samahan na maganda noon. Sa ganito sana, marami na sana tayo. Kaso lang, yung ibang naisip, dili pa siguro sila yung tao nga pinabuo dito sa kingdom. Kasi pag kasama ka sa kingdom, yung sinatawag na kingdom, siyempre kung mayroon mang hindi pagkaunawaan, siyempre magintindihan. Wala tayong salita. Paano yun? Yung iba naka-social media. Ito sasabihin ko na wala namang masaktan. Mag-social media, tapos marami pang mga salita na hindi maganda. Bakit? Anong ibig sabihin doon? Pinaghiwalay niya yung nakabasa doon. Anong sasabihin nila? Kingdom tayo. Pinag-isa tayo ni Mahal na Hari. Bakit ngayon? Maraming batikos ng mga salita. Bakit naman nag-away-away? Dapat, pagkasama tayo, tayong lahat ang nagbubuo, buuhin natin lahat. Walang pinaghiwalay. Kung ano man ang nila, kung ano man iniisip nila, sa kanila yon. Huwag tayong
pareho din sa kanila nga iniisip nila yung hindi karapat-dapat sa natin, sa grupo natin. Dahil hindi ang tinuturo ng Mahal na Hari sa atin. Ang atin, pagmamahalan, yung galing talaga sa puso natin. Papaano ngayon kung hindi natin makamit yung ibibigay niyang kayamanan na ibibigay sa ating lahat? Sino magdadala doon? Dahil wala sa atin yung pagmamahalan natin. Matatanggap pa ba natin yan? Hindi man yan ibibigay sa pundok na hindi nagkaisa. Matuwa kayo dyan kung mapunta sa iba yan. Nasa Mahal na Hari naman ang nag-iwan sa atin. Yan ang tanong sa atin. Ano kaya ito sasabihin ko sa inyo. Kasi may nanaginip. Ang sabi ng Mahal na Hari sa dulo-dulo ng lamisa. Doon nagsasalita si Mahal na Hari kasama niya yung apostoles. Nag-meeting sila apostoles. Kabilaan nila, 6 na apostoles. Tumawag siya sa akin, alas 10 ng gabi para daw hindi ko makalimutan yung panaginip niya. Sabi niya, Nanay, bakit kaya nung nanaginip ako sa yung nag-meeting sila Mahal na Hari kasama yung apostoles? Ang sabi ng Mahal na Hari, Doy, kumuha ka tinawag siya, Doy, halika dito. Kumuha ka ng papel at ballpen. Yun ang sabi ng Mahal na Hari. Sabi naman niya, kumuha din siya. Tapos ngayon, yung lumapit na siya kay Mahal na Hari, ang sabi ng Mahal na Hari, ilista mo yung number 1 hanggang number 9. Yun ang sabi ng Mahal na Hari. Tapos nilista din niya. Yung natapos na yung nilista niya, nilapit din niya ni Mahal na Hari yung listahan. Ang sabi ng Mahal na Hari, yung number 1 at number 9, lagyan mo ng check. Yung correct. Ngayon, natapos niyang, checkan niya yung papel. Ibinigay na naman niya ng Mahal na Hari. Ang sabi ni Mahal na Hari, tinitingnan niya yung papel. Ang sabi ng Mahal na Hari, yung number 1 at saka number 9, lagyan mo ng, yung board nga, pagkasulat na maklaro, lagyan mo ng, letter X. Lahat-lahat, mula number 1 hanggang number 9. Ano bang ibig sabihin doon? Nagtaka na ako doon. Sabi niya, bakit kaya ganun ang sinasabi ng Mahal na Hari? Hindi din siya maka-interpret dahil hindi naman tayo sa panaginip. Siguro, tinuturo lang yun ni Mahal na Hari kung sino man naginip. Tapos, ibalita niya doon para kung sino mang natamaan doon, makapaghanda din siya. Kung ano mang, iwan ko lang kung sino ang natamaan doon, hindi ko alam. Si Mahal na Hari ang nakakaalam sa lahat dyan. Ano kaya yun? Ano kaya ang ibig sabihin doon? Ito, sa marunong mag-interpret ng mga panaginip. Kaya sana wala kayong hiwalayan. Magbuo sana tayo. Kung ano mang pinagmulan ni Mahal na Hari, iyon ang ipagpatuloy natin. Tulad ngayon, dahil nabigay yung tagay sa bila. Ang tagal-tagal na, maliliit pa yung mga anak niya. Ngayon, nandito pa rin sila. Iyan ang tunay. Yan ang tunay. Yung iba na nandito ngayon, noon pa yun. Naghihirap din, nagsakripisyo din. Andito pa rin. Yan ang ibig sabihin natin, tunay. Pero tunay-tunayan lang tayo, pero hindi pa natin alam sa unahan kung tunay ba rin tayo. Ngayon, ito naman, magsalita dahil siguro gutom na, Nay. Salamat, Nanay, sa snacks mo, Nanay, sa pagkain na dala-dala nyo. Lagi naman ito si Nanay nagdadala, talagang Nanay ito.